Barangay Love Stories. Love Stories. Maraming bagay sa mundo ang ginugusto natin. Pero hindi ibig sabihin ang lahat ay mapapa sa atin. May mga makukuha tayo at meron ding hindi. Depende sa kalalabasan kung paano natin pinaghirapang makuha ang mga nais natin. Ikaw, kapuso, pagdating sa pag-ibig ay naranasan mo na ba ang kasabihan kung hindi ukol, hindi bubukol? Dear Papa Dudut, hello po, unahan ko na po kayo ha, sana'y magustuhan niyo po at ng mga tagapakinig ang kwento ko. At sana po ay may makuha silang kahit konting aral. Ikakwento ko po ng very light ang nangyari sa aming magkakaibigan 3 years ago. Ako po si Jervy, 25 years old. 22 years old po ako noong mangyari ang kwento ko at graduating na noon sa college sa kursong engineering. Bunso po ako sa 4 na magkakapatid. Hindi naman po kami mayaman pero maayos naman ang buhay namin. Engineer po ang tatay ko at yun po ang ipinambuhay at ipinangpaaral niya sa amin. Hindi naman po dahil sa tatay ko kaya ako kumuha ng engineering. Wala pong pumilit sa akin na kunin ang kursong ito at kagustuhan ko po kasi dahil idol ko si tatay kaya gusto ko pong maging katulad niya. Well, sa pagiging engineer lang po, hindi po kasi ako kagaya ni tatay na brusko. Kung ano man po ang iniisip ninyo ay tama po kayo. Yes po, bading po ako. Pero discreet po ako. Lalaki pa din kumilos at magsalita. Maliban na lamang paminsan-minsan, nakakagamit ako ng mga gay lingo. Sa panahon ngayon, sino naman po ba ang hindi gumagamit ng gay lingo? Halos lahat naman po ata. Anyway po, balik na po ako sa ikukwento ko pero bago po yon, ay may mga ipapakilala po muna ako sa inyo. Kami pong lahat ay nasa edad 22 noon. Ang una po na ipapakilala ko ay si Jason, ang kaklase namin na crush ng bayan at ng kabilang bayan. Malakas po ang appeal niya pero mind you Papa Dudut, hindi ko po siya crush kasi para ko lang siyang brother. Ewan kong brother din ang tingin niya sa akin o sister, Diyos lang po. Si Jason po ang best friend ko. Elementary pa lamang ay magkaibigan na kami at dahil doon ay umangat na siya sa level ng pagiging brother. Ang susunod po ay ang trusted friend kong si Laida. Mapagkakatiwalaan po siya kaya ko nga siya naging trusted friend. Hindi ko po kasi masabing best friend kasi college pa lamang naman po kami naging close. Pero konti na lang po ang iaangat ko na siya sa pedestal ng pagiging best friend. Anyway, maganda po siya in fairness sa kanya kaso'y mahina ang loob. Mamaya ko na po ikukwento kung saan mahina ang loob niya. Ang pangatlong ipapakilala ko sa inyo ay si Marie, ang bruha. Isa po siyang buhay na patotoo ng mga kontrabida sa totoong buhay. Transferi po siya mula sa ibang school. Marahil ay matatanong ninyo kung bakit ko sila ipinakikilala. Kasi po ay sila po ang mga bubuo ng casting sa masalimuot na pag-iibigan. Si Laida po ay may gusto kay Jason. Kaso pag lumalapit si Jason ay tumutupi siya na parang napupunta sa ibang dimensyon. At ayaw ipahalatang gusto niya si Jason. Dahil sa hiya at takot daw. May amats din yung kaibigan kong yun eh. Anyway, syempre dahil kaibigan ko siya at kaibigan ko si Jason, ay ako na ang gumagawa ng paraan para magkalapit silang dalawa. Kaso nga po ay may kontrabida na itinago natin sa pangalang Marie. Pero yun po talaga ang name niya. Patay na patay po siya kay Jason. So I guess, nahulaan nyo na ang magiging takbo ng storya. Ganon pa man Papa Dudut, kahit parang mapanood nyo na sa teleserye, ang ganitong kwento ay may twist naman po ito.
Malalaman po ninyo yan sa paglaon ng kwento ko kaya simulan po muna natin sa simulang simula. Laida, Oh, Jervy, wala ka bang klase? ikaw wala ka bang klase? Wala, mamaya pa. Pwes, edi wala pa din akong klase. Mamaya pa din. Magkaklase tayo, remember? Ay, oo nga pala. Ano ba namang tanong yan? Bakit parang walay ka na naman sa sarili mo? Alam mo minsan, masasalubong mo na lang ang sarili mo kasi hinahanap ka. Kaya nga gusto kitang kausap eh. Sumasaya ang umaga ko. May assignment ka na ba? Meron na. Bakit? Mangongopya ka? Excuse me, no? Wala sa bokabularyo ko ang mangopya ng assignment. Mangopya sa exams, oo pa. Ay nako, nakakatawa ka talaga. Natatawa ka? Seryoso ako. Mamaya pa-copy sa exams natin ha. Seryoso ka? Char lang. Ito naman, paano ako mangungopya sa'yo alphabetical ang seating arrangement? Ang apelyido ko nagsisimula sa A. Ang apelyido mo naman nagsisimula sa S. Una, magkalayo tayo. Pangalawa, nasa harap ako. Napaka-obvious naman kung sisipatin kita sa likod ko. Haba ng sinabi mo. Mamaya yan ang isulat mo sa essay. Che, Pikon? of course not. Defensive lang. Salamat ha. Oh, saan naman? Sa friendship. Naku, ano ka ba? Ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Kasi ang deepest at darkest secret ko, inililihim mo. At walang makakaalam kahit kailan. Salamat. Walang anuman. Oh, isplok mo na ang kinikimkim mo. Dali, ichika mo na. Ano bang kinikimkim? Wala. Wala? Wala talaga. Talagang talaga? Wala nga, ang kulit. Oh, sabi mo yan ha? Oo nga. Talagang talaga? Para kang bata. Aba dapat lang. Mahal ang moisturizer at sunblock, kaya dapat talagang mukha pa din akong bata. Hindi yung itsura, yung ugali mo. Pero mukha nga akong bata. Kakantanga. Aray naman. Kulit mo kasi. Oh, sino ngayon ang pikon sa atin? Che! Ayan, tapos na maglaro si Jason. Pupunta na yun dito. Aha! Bakit? Bakit ka namumula? Huwag mo sabihin nag-blush on ka. Hindi ka naman dumukot sa bag mo. Ano bang namumula? Baka sa init lang kasi hindi ako nakapag-sunblock. Kanina okay ang kulay mo, ngayon namumula ka. Aha! Alam ko na ang dahilan ng pagkatuliro mo. Ano bang sinasabi mo? Crush mo si Jason, no? Hoy, tumigil ka nga. Baka may makadinig sa'yo. So crush mo nga si Jason. Wala akong sinasabing ganyan. Mamatay? Ano ba yan? Ayoko pang mamatay, no? So totoo nga. Hindi, no? Wag ako, Laida. Wag ako. May third eye ako. Kaya ngayon nakikita ng third eye mo ay multo. Sige nga, kung hindi mo crush si Jason, mamaya sabihin mo sa kanya, "Hi, crush." Para kang timang. Seryoso ako. Kasi kung walang mali siya yun, masasabi mo sa kanya. Since naiiya ka, meaning, totoo. Hindi nga. Ah, sige, ganyanan ha. Mula ngayon, maglilihim na din ako sa'yo. Ito naman, pati friendship ginagamit. Oo na nga. Anong oo na? Alam mo na yun. Ang alin? Kakainis ka naman eh. Sabihin mo kasi para hindi ako naguguluhan. Wag na. Sige, lihiman na. Oo na nga kasi. Crush ko si Jason. Ano yon? Ay, kabayo. Ano ba nangyari sa inyo? Ha? Wala, pinag-uusapan namin kung kabayo ba o kalabaw ang crush ni Laida. Ano? Crush? Ibig kong sabihin kung ano ang gusto niyang pet. Pet? Kabayo at kalabaw? Ha? Oo, pwede naman, di ba? Pwede naman. Depende naman sa tao yun eh. Bakit yun ang naisipan mong gawing pet? Huy, tinatanong ka. Ha?
Para sa'yo. Ano? Ibig ko sabihin, para sa'yo, okay lang ba na kabayo o kalabaw? Okay lang naman. Uy, sandali. Malapit na magsimula ang klase. Maghihilamos lang ako at magpapalit ng damit. Sige, sa klase na lang tayo magkita-kita. Sige. Ito naman halatang-halata ka kanina. Natulala pa at titig na titig kay Jason. Paano? Nabigla ako. Hindi mo man lang sinabi na nasa likod ko na pala. Malay ko ba? Ako din nagulat, no? Pero at least, secret lang natin. Kahit best friend ko si Jason, hindi ko sinabi. Salamat ha. Ano ba? Okay lang yun. A secret is a secret. Sure ka ba na hindi mo sasabihin sa kanya? Duda? Siyempre hindi. Trusted friend mo ko kaya ganun din ako sa'yo. Halika na. Basta, para hindi ko sabihin, pakopya mamaya ha. Ano? Diyos lang. Ganyan kami ka-close ni Laida kasi siya ang kauna-unahang babae na naging kaibigan ko talaga mula noon. Yung iba kasi sa mga kamarites ko lamang, chika friends lamang at hindi malalim ang samahan. Yung iba naman kasing girls sa school ay parang kasapi sa samahan ng pinamumunuan ata ni Marie, the Kontrabida Girls. Pero ang catch, yung mga Kontrabida Girls ay galit din sa kontrabidang si Marie. Ewan sa kanila. Hindi naman ako nag-aayos ng pambabae pero super insecure nila sa ganda ko. Charing lang po, Papa Dudut. Anyway, moving on, ayun nga po, si Laida ang unang naging kaibigan ko na nasasabi ko ang lahat. Wala akong sinekreto sa kanya, Papa Dudut. Pero siya, may matagal na palang sekreto na inililihim sa akin. Ang trusted friend ko, sa sobrang inis ko sa paglilihim niya, ay muntik ko siyang hindi kausapin ng mga 30 seconds. Matagal na po yun kung pag-uusapan ng closeness namin. Pero after 30 seconds nga po, ayon, kinumpronta ko siya at napaamin tungkol sa nararamdaman niya kay Jason. Sabi pa niya ay puppy love lang daw, Papa Dudut. Papa Dudut naman sa edad namin, may puppy love pa siya. High school pa lang dapat, lampas na ng puppy love, dapat dog love na. Nakakaloka din si Laida. Gusto ko siyang sabunutan kaso ako din ang nag-aayos ng buhok niya kaya hindi ko na lamang po ginawa yon. Pero at least naikwento ko kung gaano kami ka-close ni Laida. Kaya sabi ko sa sarili ko ay gagawa ako ng paraan para magkalapit ang trusted friend ko at ang brother ko. Pero gaano naman ba kalalim ang friendship namin ni Jason? Yan po ang ikukwento ko. Talaga ng kapatid ko! Asus, nang uto ka pa. Ang dami ko ngang sablay eh. Kahit naman marami kang sablay, ikaw lang naman ang nakapoint sa team mo. Sira ka talaga. Score ng buong team yun. Di may contribution sila na tig 1 point. Ang lakas mo mang uto. Halika na nga, libre mo ako ng tubig. Huy, ano ka ba? Bakit? Huwag mo nga akong akbayan. Uy naman, nahihiya ka ng akbayan kita? Hindi ako nahihiya. Bakit ayaw mo magpaakbay? Yang kilikili mo, basa. Wala namang amoy ah. Hindi naman yung amoy, yung wetness. Mamaya sabihin ng mga tao pasmado ang balikat at batok ko. Wapa Kels! Kainis ka. Sa inyo uli ako matutulog mamaya ah. Bakit na naman? Mahirap yung assignment natin sa math. Kaya kailangan ko ang tulong ng kaibigan kong math wizard. Ako pa talaga ang inutumo, no? Ito naman. Basta, doon ako sa inyo ah. Sabado bukas, pwede naman natin gawin bukas ng umaga. Mabuti na yung tapos na agad ngayon para ma-enjoy naman natin ng weekend. Bahala ka nga. Si Daddy Bart nga pala, nasa Pampanga pa? Wala na, nakauwi na siya kahapon. Tapos na ang trabaho niya doon. Ayos, mamaya shot kami. Loko-loko ka talaga. Magpapatulong ka sa assignment tapos tutungga ka. Nakakamiss si Daddy Bart eh. Nako, pag uwi nga ikaw agad ang hinanap sa akin. Paano ba naman nung tinanggap nila na daughter pala ako,
Ikaw na ang tinuring nilang son. Swerte ko nga, ang dami kong magulang. Ganon din naman si mama sa'yo ah. Madalas kang ang bigyan ng regalo nun eh. Oo, pero hindi ko naman nagagamit. Oo nga. Parang hindi ko nakikitang may suot ka na bigay ni mama. Ano ba mga nireregalo niya sa'yo? Headband, hair clip, blouse at iba pa. Bakit kasi hindi mo sabihin na ayaw mo nung binibigay niya? Maiintindihan naman nun. Hindi naman sa ayaw. Sinabi ko na din naman sa kanya, sabi ko, Tita, Becky po ako, pero hindi po ako nagsusuot ng ganyan. Sabi niya, okay lang, at least nandyan lang pag napagdesisyonan ko ng magsuot ng ganun. Si mama talaga? Mana sa'yo? Halika na, bili tayo ng tubig. Eto, may dala na akong tubig. Hindi na malamig. Ang arte mo ha, tama lang yan. Masama ang malamig pagkakalaro lang. Nag-volleyball ako, hindi ko manta. Ayaw mo ba? Ako iinom nito. Akin na nga, pwede na yan. Nanunuyo ng lalamunan ko. Kaya nanunuyo ang lalamunan mo kasi tumatagas ang tubig sa kilikili mo. Tanggalin mo na nga yung pagkakaakbay mo. Suplado match? Che? Teka, may iba ako. Tutal, maaga pa naman. Kwentuhan muna tayo habang nagpapahinga ka. Mamaya na. Pag sumasyat na tayo kasama si Daddy Bart. Kung iinom ka lang, wag ka nang matulog sa bahay. Ito naman? Saka yung pag-uusapan natin, ayokong madinig ni Daddy. Bakit? Tungkol ba sa kanya? Nambababae ba siya? Yang imagination mo talaga? Hindi no, hindi gagawin ni Daddy kay Mami yun. So ano nga yung pag-uusapan natin na hindi pwedeng madinig ni Daddy Bart? Teka sandali, wag mong sabihin ampun ka. Hindi ako ampon. Ano ba yung utak mo? Tungkol sa'yo ang pag-uusapan natin. Ang dami mo kasing pasakalye, ano ba yun? Sa klase ba natin wala kang crush? Meron naman. Sino? Saka na, hindi pa ako handa. Pag sure na ako. O sige, nirerespeto ko yan. Pero halimbawa lang ha. Halimbawa, merong may crush sa'yo. Anong mapifeel mo? Siyempre flattered na may nagkaka-crush sa akin. Pahambol ka pa. Alam mo namang halos lahat ng babae sa campus crush ka. Sobra ka naman sa lahat ng babae. Ilan lang siguro. Teka nga, alam mo naman pala na may mga may crush sa akin. Bakit tinatanong mo pa kung sakaling may magkaka-crush sa akin? Oo nga no, wrong choice of words. Yung unang tanong ko, erase. Ito ang totoong tanong. Halimbawa, may isang tao sa klase ang may gusto sa'yo. As in, seryoso siya at talagang mahal ka niya, hindi lang dahil gwapo ka. Anong mararamdaman mo? Flattered syempre. Wala ka bang ibang alam na sagot bukod sa flattered? Ang convenient ng word sa'yo? Sumagot ka naman ng hindi showbiz. Okay, hindi showbiz? Sige, eto ang sagot ko. Kung ganun ang nararamdaman niya sa akin, dapat pag nakilala ko siya, ganun din ang maramdaman ko sa kanya. Kasi dapat mutual, hindi pwedeng one way lang. At pag nagkaswak kami ng feelings, syempre pwedeng maging kami na. Okay, plus 10 points ka sa Q&A. Puro ka talaga kalokohan. Seryoso yung tanong ko. Bakit? Sino ba yung nagkakagusto sa akin? Saka na, hindi pa ako handa. Pag sure na ako. Ay, minus point yan sa Q&A. Ninakaw mo yung sagot ko kanina. Okay lang, wala naman akong balak sumali sa Bucon. Pero gusto ko ako ang mag-style sa magiging kandidata ko. Oo, ganun din yun. Pag yung kandidata mong nanggaya ng sagot, matatalo siya. Kasama ka sa talo. Oo nga no, in that case, binabago ko ang statement ko, Your Honor. Anong Your Honor? I mean, judges. Ang sagot ko na from the bottom of my heart ay, sasabihin ko sa'yo kung sino ang may gusto sa'yo pag confident na siya. Bahala ka nga. Secret pa. O sige, bibigyan kita ng clue. Ayan, gusto ko yan. Ang may gusto sa'yo ay nasa paligid mo lang. Hi, Jason! Si Marie? No! Of course not! Sino? Saka na, pero definitely hindi si Marie. Pinag-uusapan niyo ba ako? Ay, ilusyonada. Huy! Pasensya ka na sa kaibigan ko ah. Pagod kasi. Pagod? Hindi naman siya naglaro ah. Nakakapagod ba umupo? Excuse me, nag-cheer kaya ako kanina. At yung pag-cheer ko pang buong cheering squad. Nakakapagod yun. Mukhang pagod ka nga. Pawis na pawis yung balikat mo eh. Sabi ko sa'yo eh. Hindi, pawis ko yan. Inakbayan ko kasi siya kanina. Ay, pakibasa din tong balikat ko. Ilusyonada ka talaga.
Andun ang gripo, my host. Halika, didiligan kita na parang halamang tuyot. Grabe naman yung alalay mo, Jason. Impacta ka? Hindi ako alalay. Cheering squad ako. Huwag kayong mag-away please. Halika na nga, umuwi na tayo. Hinihintay na tayo ni Daddy Bart at ng masarap na alak. Akala mo lang yun, tara na. Sandali, huwag mo kong hilahin. Bye Marie. Bye! Ganyan kami mag-asaran, Papa Dudut. Minsan napipikon ako pero syempre malambing si Jason kaya nawawala na kagad ang galit ko sa kanya. Sa dinami-dami ng nagkakagusto at mamatay-matay kay Jason ay ewan kung bakit kahit katiting, kahit kaperanggot ay hindi ako nagkagusto sa kanya. Kahit nung bata kami na naliligo kami, siya ay nakahubad, ako naman ay nakasando at brief ay hindi po ako nagkamali siya sa kanya. Ang hiling maghubad ng shirt noon ni Jason, Papa Dudut, kaya nakita ko ang transformation sa katawan ni Jason. Yung dibdib niya ngayon ay malaki na. Inggit nga ako eh. Chos lang po, Papa Dudut. Pero seriously po ay siguro may ganon talaga no? Yung para kang sinaksaka ng pampamanhid kaya kahit na anong mangyari wala kang atraksyon sa isang tao. Dalawa lang naman ang ikakawala mo ng atraksyon sa isang tao. Una ay ang pangit na ugali niya at hate mo siya. O pangalawa dahil magaan ang loob mo sa kanya at mahal mo siya hindi bilang karelasyon. Yes po, Papa Dudut. Hindi ko i-deny, mahal na mahal ko siya. Yes. Pero bilang isang big brother lamang at kahit big brother ko siya ay ako din naman ang tagapagtanggol niya. Mahinahon kasi si Jason. Ayaw noon ng away pero pag sobra naman Papa Dudut ay hindi mo naman ako masisisi na makipag-away in his behalf. Kahit ganon kami mag-asara ni Jason ay mas nakakaasar pa din talaga ang pagmumukha ni Marie. Para siyang amag. Biglang lumalabas dahil doon pati ako ay napadamay sa inuman nila, Daddy at ni Jason. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, masaya kami ni Jason at masaya din kami ni Lyda sa dalawang magkaibang mundo ng Encantadia. Pero soon ako ang gagawa ng bridge para ang dalawang mundo ay maging isa. In other words, ay gagawa ako ng paraan para magkalapit sina Jason at Lyda. Mag-aala fairy godmother ako sa kanila. Sa totoo lang, Papa Dudut, parang hindi naman ako mahihirapan. Kasi pagkausap ni Lyda si Jason ay parang nag-glow siya. Alam mo yung parang may kilig na pigil. Mahirap i-explain pero basta parang ganun po, Papa Dudut. Si Jason naman ay parang pag masisinagan ng glow ni Lyda ay para naman lalong umaangat sa pedestal ang pagiging gwapo niya. Ang ibig ko pong sabihin ay bagay sila kaya hindi po mahirap na i-set up silang dalawa. Pero sabi ko nga po sa likod ng buhay ng bida ay laging may kontrabida sa harap niya. At yun nga po ay si Marie. Sino nga ba si Marie? At paano siya napasok sa kwento? Yun naman ang ikukwento ko. Hello, ano na? Papunta na ako dun sa tambayan natin. Sandali naman. Bakit ka pa kasi umuwi? Mag-isa tuloy akong naglalakad. Mamaya, mapano ako dito? Arte naman, tanghaling tapat eh. Tsaka dati ka na namang dumadaan dyan. Basag trip ka naman eh. Sana man lang sinakyan mo ako sa pag-arte ko. Ewan sa'yo. Teka, nasan ba si Jason? Bakit hindi kayo magkasabay? May lakad sila ng mama niya. Malamang bibilhan na naman ako ng kung ano-ano nun. Swerte mo naman. Nako, hindi ko naman nasusuot ang mga binibigay niya at alam niya yun. Hindi yun. Ang sinasabi ko tungkol kay Jason. Sabi ko ang swerte mo at ang close nyo. Nako, ano ba?
Hindi naman espesyal si Jason. Pareho lang din natin yun. Basta, swerte ka pa rin. Ano ba? Magkakwentuhan ba tayo dito sa phone o magkikita tayo? Ay, bumalik kang sumpong. Eto na po, nakabihis na at aalis na. Bilisan mo ha, malapit na ako doon. Ayoko maghintay na mag-isa. Ang lakas maka-loner. Paalis na nga, diba? Ay, sandali. Parang nakikita ko na. May masasalubong akong Bozanian. Buzanian? Anong Buzanian? Sa Voltes 5? Exactly! Ano bang sinasabi mo? Eto, makakasalubong ko siya. Malayo pa lang, kita ko na yung sungay eh. Sino ba yan? Ang dami namang makakasalubong, bakit ikaw pa? Kilala ko yung boses na yan ah. Si Marie? Mismo. Sige, mamaya na tayo mag-usap. O sige, papunta na ako dyan. Bye. Anong sabi mo? Sabi ko, ang daming pwedeng makasalubong, bakit ikaw pa? Alam mo, mas nakakatakot yung naglalakad ka mag-isa tapos bigla kang sinalubong ng palakpakan. Patawa ka din no? Pero at least, palakpakan ang sumasalubong sa akin. Pero ang mga nagpapalakpakan, mga laman lupa. Mas okay na ang lamang lupa kesa naman sa'yo. Aba natural, dahil hindi kita papalakpakan kahit kailan. Eh di wag, care ko. Matanong ko lang, bakit ka nag-transfer dito sa school namin? Nakikout ka sa dati mong school? School nyo? Sa inyo yung eskwelahan? Figure of speech yun, syunga. Figure mo mukha mo. Ikaw, mukhang figurine. Pareho lang tayo. Pero ako, figure na buo pa. Ikaw, basag na. Che, Check ka din. mas che ka. Double che. Double che? Che? Ang babaw ah. Pakay mo. Bakit ba ayaw mong sagutin kung nakikout ka ba sa dati mong school? Dahil walang kwenta yung tanong at paratang mo. Excuse me, no? Parents ko lang ang makulit. Porke lumipat kami ng bahay, dapat daw lumipat din ako ng eskwelahan. Yun daw ang sabi ng feng shui para swerte. Swerte nyo, malas namin. May mas mamalas pa ba sa taong kaharap ka? Meron, yung taong kaharap mo. Alam mo, inggit ka lang sa akin eh. Kasi alam mong sooner or later magiging kami ni Jason. Ilong mo ba tong nakakapako? Ang kapal na kasi ng mukha mo, umaabot na dito oh. Kahit anong sabihin mo, inggit ka pa din. Bago ka gumawa ng pang-asar, sana nag-research ka muna. Unang-una, hindi ako inggit kasi may taste si Jason. Pangalawa, bata pa kami, magkaibigan na kami ni Jason. Kaya wag mo kaming ginagawa ng chismis. Yun naman pala eh. Kung wala kang gusto kay Jason, bakit ka nagagalit sa closeness namin? Closeness? Eh ikaw lang naman ang feeling close sa kanya. Yun ang akala mo. Tingnan lang natin. Nakakatawa ka. Ako pa talaga ang dinedare mo ha. Kung wala kang gusto sa kanya, bakit ka nakikialam sa relasyon namin? Wow! Naging relasyon? Ano to? Kabit? Kirida? Number 2? Ganon? Eh, pal ka din eh, no? Kabit agad ang naisip mo? Natural! Kasi may jowa na si Jason. Sino? Ikaw? Siya nga, nakikinig ka ba? Mag-best friend kami ni Jason. More on para na kaming magkapatid. O yun naman pala eh. Bakit hindi ka nalang manahimik at maging masaya para sa amin? Masaya ako para kay Jason. Ikaw ang nakakalungkot. Alam mo, namumuro ka na sa akin eh. Ano bang gusto mong sabihin? May girlfriend na nga si Jason. Isa kang malaking sinungaling. Kausap ko lang siya, sabi niya wala. Pwes niloko ka niya. Mas naniniwala ako sa kanya kaysa sa'yo. Tingnan mo nga yung sarili mo. For sure, maski ikaw nagdududa sa sarili mo eh. Excuse me, hindi ako nagdududa. Tanggap ko na ang sarili ko. Eh sinong sinasabi mong girlfriend ni Jason? Jervy! Ha? Ay sakto, ayan siya. The one and only girlfriend of Jason. Si Laida? In the flesh. Sino ngayon ang sinungaling sa atin? At bakit? Eh kausap ko lang yung si Laida kahapon. Tinanong ko siya kung may boyfriend na siya. Ang sabi niya, wala. Ha? Totoo ba yun? Oo. Bruwa ka, bakit mo sinabi? Malay ko bang sasabihin mong kami na ni Jason? Kahapon pa kayo nag-usap, kanina lang naging sila ni Jason. We, sinungaling ka talaga. Hindi naman pumasok si Jason ngayon kasi kasama niya mama niya. Ha?
Pwes, nag-deny siya. Nagkita sila kanina ni Laida bago sila umalis ng mama niya. Sige pa. Etsyusin mo pang sarili mo. Ikaw lang naman ang naniniwala sa sinasabi mo eh. Makaalis na nga. Che! Check ka din. Mas check ka. Dob, Ano sinasabi mo? Double che. single che. Lika na Laida, takbo! Hoy! Bumalik ka dito! Hoy! Isa kang malaking che! At kahit na po may balakid sa mga plano ko ay hindi naman ako magpapatinag. Ngayon lang papasok sa casting si Marie tapos una yung pangalan niya sa billing sa poster, hindi naman pwede yon, Papa Dudut. Kaya kahit may umiepal sa plano ko ay hindi ako nagpapatinag. Si Marie lang siya, si Jervy kaya ito. So nagplano ako ng mga pagkikita nina Jason at Laida. Kumbaga gagawin ko siyang parang blind date pero hindi nila alam. Magde-date sila ng totoo, hindi yung parang date-datean lang nila sa kantin. Eto, date talaga. Yung romantic. Nahirapan ako pero hindi dahil kay Marie kundi sa schedule mismo nina Laida at Jason. Mas busy pa sila kesa kina David at Barbie Fortesa. Nakakaloka. Ang hirap hanapan ng magkakatugmang araw na po pwede silang pareho. Pero syempre hindi pa din ako sumuko. Gusto kong makabuo ng magandang love story. Hanggang sa isang araw ay nagkita din ang schedule nila at magkikita sila ng silang dalawa lang sa wakas. Pero papadudod setup ang ginawa ko. Kunwari imimit ko si Jason tapos sasabihin ko din kay Laida na mag-meet kami sa parehong lugar. Tapos hindi ako darating, edi bongga po, hindi ba? Makakapag-usap na silang dalawa pero syempre gusto kong ma-witness kaya nandun lamang ako sa malapit at nagmamasid ng masaya. Kaso maiiba pala ang eksenang binuo ko sa isipan ko ng araw na yon. Hello? Hello, nasan ka na? Excited ka ba? Sabi mo kasi 7 p.m. Kuya, 6:45 pa lang. Ay, oo nga pala. Advance pala tong relo ko. Parang nadinig ko kasi ang boses mo dito sa resto. Akala ko andito ka na. Wala pa. Wala pa ako dyan. Basta hintayin mo ko. Ano ba kasi yung pag-uusapan natin? Kung sasabihin ko sa'yo ngayon, edi sana hindi na kita niyaya dyan sa resto. Oo nga. O sige, bilisan mo ha. Kulit naman, oo nga. Basta wait lang. Bye na. Okay, sige. Kaloka. Bakit ba nakalimutan kong i-silent tong cellphone ko? Buti hindi niya nadinig. Kinabahan ako. Akala ko mahuhuli na ako. Tawagan ko nga si Laida. Hello? Excited? Alam ko wala pang 7 p.m. pero baka malate ka ha. Kailangan ba sakto sa oras? Job interview ba to? Mas maganda yung maaga ka para makauwi agad. Ito na, malapit ang matapos magbihis. Kanina nakausap kita, nagbibihis ka na. Tapos hanggang ngayon nagbibihis ka pa din? Ball gown ba ang suot mo? Ito naman? Di ba gano'n naman talaga ang mga babae? Malay ko, bading ako at hindi babae. Bakit? Gaano ka ba katagal mag-ayos? Magkukumparahan ba tayo ngayon? Naitanong ko lang naman, bakit ba parang ang excited mo? Ano bang meron? Ha? Wala naman. Gusto ko lang makapagkwentuhan na tayo agad. Eto na, paalis na. Magta-tricycle na ako para mabilis. Good. See you. Hello? Nasaan ka na? Papunta na. Magta-tricycle na ako para mabilis. Ang tagal mo. Nababato na ako dito. Sus, sanay ka naman na walang kasama. Sa kwarto, oo. Pero dito sa resto, ibang bagay yun. Isipin mo na lang nasa kwarto mo ikaw. So maghuhubad ako dito. Sabi ko isipin mo lang, wag mong gawin. O sige na, pababa na ako ng tricycle. Pasakay pala ako ng tricycle.
Bilisan! Bastos! Hindi pa ako tapos magsalita eh. Salamat, dumating din. Lyda? Jason? Bakit ka nandito? Ikaw, bakit ka nandito? May usapan kami ni Jervy eh. Ha? Kami din eh. So, 3 pala tayong magkikita? Malamang nga siguro. Pero hindi naman niya sinabi. Sa akin din. Ngayon ko lang din nalaman. Pero parating na daw siya. Anong parating? Nung sabi niya nandito na siya. Ha? Wala pa siya. Kanina pa ako nandito eh. Luka-luka talaga yun. Pinagmadali pa ako magbihis. Pero kahit nagmamadali ka, ang ganda mo pa din ha? Parehong-pareho kayong magkaibigan. Pinubola niyo ako. Baka si Jervy mambobola. Ako, honest ako. Sige na nga. Baka pwede na makaupo. Ay, oo sorry. Nawala sa isip ko. Nabigla kasi ako na nandito ka pala. Jason! Marie? Ikaw din pinapunta ni Jervy? Hindi! No! Not! Never! Bakit ko papapuntahin yan? Ayoko nga siyang makita. Saan ka galing? Ako? Diyan sa likod niyang haligi na yan. Kanina pa ako nagtatago dyan. Nung kausap kita sa cellphone, nandyan ka lang? Oo. Ang labo mo naman. Alam mo namang hindi ako nakapromo, mauubos ang load ko. Tumigil ka nga. Ako ang tumawag, paano mauubos ang load mo? Ah, ikaw ba? Akala ko ako ang tumawag. Nalito na tuloy ako. Ano ba kasing ibig sabihin nito? Magtatayo ba tayo ng union at kailangan magkita-kita dito? Hindi ko nga pinapunta yan. Bakit ka ba nandito? Mangkukulam ka ba talaga at nalalaman mo lahat ng galaw namin? Napadaan lang ako. Malay ko bang nandito kayo? Wow! Palagi na lang coincidence pag bigla kang sumusulpot. Para kang singaw. Hindi ako singaw. Kung hindi ka singaw, malamang utot ka. Huy, ano ka ba? Pumapatol ka sa babae. Okay lang, bakla naman ako eh. Ano bang pinagpuputok ng butsi mo? Sa iyo ba tong restaurant? Tama na yan, Jervy. Maupo na tayo. Huy Marie, saan ka pupunta? Uupo. Gawa ba sa adobe ang mukha mo? Bakit ka dito uupo? Reservation ko to. Ayan ang daming table oh. Kung gusto mo mahiga ka pa. Jervy, ano ka ba? Sige na, Marie. Maupo ka. Salamat, Jace. Wow, Jace. May pa-nickname na ang bruha. May sasabihin sana ako sa iyo, Jervy. Ano yon? Pwede ko bang ibulong? Ang dami mong pauso. Ano yon? Che. Maupo na tayo. San ka na naman pupunta? Ang kulit mo. Uupo nga. Pinaupo na ako ni Jason. Hindi ka dyan. Lyda, Bakit? anong bakit? Ang tahimik mo dyan. Dito ka maupo sa tabi ni Jason. Ikaw, Jean Garcia, dito ka sa tabi ko. Sinong Jean Garcia? Eh di ikaw. Ay, salamat. May maganda ding lumabas sa bibig mo. Salamat at Jean Garcia ako. Bakit masaya ka? Jean Garcia ka hindi dahil maganda ka, kundi isa kang impaktita. Mamaya magkapikunan na kayo niyan ha. Upo na kasi, nakatingin ang mga tao dito. Lyda, upo ka na. Salamat, Jason. Anong tinatayo mo dyan? Babantayan mo akong kumain? Umusog ka kaya? Gusto ko dito, doon ka sa kabilang side. Paano ako pupunta dun? Tumayo ka muna, bruha ka. Pati pag upo ba pag-aawayan nyo pa? Ito eh. Papadudot natapos ang gabing yon nang nagbabarahan kami ni Marie. Pero yung pagtatapos ng gabing yon ay ang simula ng mas bonggang warlan namin ni Marie. Kundi ba naman mahadera papadudot ang tagal kong plinano tapos ay sisirain niya lamang. Ewan nga kung kanino niya nabalitaan na may magaganap na pagkikita. May sa mangkukulam yata ang bruha. Ang kapal papadudot. Ako pa ang pinagbayad ng kinain niya. Eto kasing si Jason pinagsabihan na naman ako na wag daw akong madamot. Akala mo siya ang magbabayad. Wala naman akong magawa papadudot kasi sabi ko sagot ko ang pagkain ng gabing yon. Totoo naman. Pero hindi kasama si Marisa bilang. Inis na inis ako papadudot at ayoko mawala ng gana kasi nga ako nga po ang magbabayad. Kaya kung gera ang gusto niya ay gera ang ibibigay ko sa kanya. Nagsimula ang mga away namin sa irapan tapos taasan ng kilay tapos asaran tapos parinigan tapos palala ng palala.
Ganon, Papa Dudut. Nag-i-elevate na ang aming pag-aaway. Ayoko din po kasi ng ganon sa totoo lang. Mahal po ang lotion para masira lahat ng gastos ko sa balat ko dahil sa kalmot ni Marie. Mahaba-haba pa kasi ang kuko niya. Pero kitang-kita ko ang tagumpay ko, Papa Dudut. Lost in emotion na si Marie ng panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ramdam ko na nagkakalapit na sina Jason at Lyda. Gusto ko na ngang magsuot ng diaper at magpadala ng pana kasi feeling ko po ay ako si Cupido. Pero may special palaso ako para kay Marie. Yon ay pag pinana ko siya ay maglalaho siya sa balat ng earth, wind and fire. Pero ang hindi ko kinaya ay nang away na niya si Lyda. Akala ko ay parehas si Marie, Papa Dudut. At yung away namin ay sa amin lang, kaso'y dinamay niya si Lyda. Siyempre hindi ako papayag. Mas lalo akong naging masipag sa paggawa ng paraan para magkalapit sina Lyda at si Jason. Sa wakas ay nagkita din sila at madalas silang magkita. Kahit nawawala na ako sa eksena dahil nga sila na ang madalas na magkasama ay okay lang sa akin. At least masaya ang dalawang malapit sa puso ko. Lagi ako nagtatanong sa dalawa kung sila na nga ba. Palaging sinasabi na wala pa sila sa ganong estado, Papa Dudut. Okay lang, at least wala pa daw sila. Ibig sabihin, malapit na. Kinikilig ako sa tuwing kakausapin ko ang dalawa pero hindi ko sila sabay tinatanong. Nagkakausap lamang kami pag yung kami lang ni Lyda o kung kami lang ni Jason. Dahil nga sa gumagandang relasyon ang dalawa ay lalo namang nag-upgrade ang pagkakontrabida nitong si Marie. The study of the fundamental. Ay, ano ba to? Ang hirap naman ito. Bakit ba hindi ako makamemorize? Well. Ayun, kaya naman pala nahihirapan ako mag-memorize. May masamang hangin. Ang sabihin mo, mahina ka talaga sa science, kaya ka nahihirapan. Kung makapagsalita ka, parang ang galing mo sa science ha. Talaga? Forte ko ata ang science. Forte mo ang science? Kasi sabi ko lang, di ba? Kung forte mo ang science, pues ako, 50 ko ang science. Anong 50? 50, mas mataas sa forte. Nagpapatawa ka, hindi ka namang kalbo. Mamaya ikaw, pwede ka na magpatawa. At bakit naman? Kasi maya-maya lang, kakalbuin kita sa sabunot. Subukan mo. Siyempre hindi ko gagawin. Dahil hindi naman ako kasing evil mo. Ano yung pinapakalat mong sinungaling si Lyda? Ako ang awayin mo. Sinungaling naman talaga siya. Obvious naman na pinupush mo siya kay Jason, tapos sasabihin niya hindi daw totoo yun. Dahil hindi niya pa alam na pinupush ko siya kay Jason. Imposibleng hindi niya alam. Halata naman na may gusto siya kay Jason. Meron nga, kaya nga pinupush ko eh. Dahil gusto ko ang kaibigan ko mapunta sa matino. Ano sinasabi mo? Hindi ako matino? Bakit? Counted ka ba? Na hindi ka nga kompetisyon eh. Kasi obvious na pupulutin ka sa kangkungan. Tignan na lang natin. Ramdam ko na mahal na ako ni Jason. Gumising ka, bruha. Ang nararamdaman mo ay sarili mong ilusyon na pinapaikot ka. Kitang-kita naman na hilong-hilo ka na. Kasi kung ano-ano na lang ang naiisip mo. Mahina sa science! Yan ang ipang-aasar mo sa akin? Pues hindi naman masakit. Dahil hindi totoo. Tignan na lang natin mamaya pag nalaman natin ang resulta. Teka nga, bakit biglang concerned ka sa grade ko? Teacher ka ba dito? Compared naman sa ating dalawa, mas mukha kang teacher. Eh di good. Dream ko talagang maging teacher. Naiinis na ako sa'yo! Same here. The feeling is mutual. Times 10 pa. Bumagsak ka sana! Yung punong may bunga ng buko sa tapat mo, bagsakan ka sana. Pangit! Ano kaya yun? Manunukso, hindi naman totoo. Bakit? Maganda ka ba? Kung babae lang ako, baka ilang pasok kita sa beauty contest. Patawa ka?
Wala naman akong balak sumali sa beauty contest eh. Alam ko, kaya nga beauty contest eh. Dapat may beauty. Ano kaya yun? Manunukso, hindi naman totoo. Wah, gaya-gaya. Hi, Marie. Huwag mo akong mamari-mari. Teka, bakit parang galit ka? Bakit parang may kasalanan ako? Ay, nagtatanong pa. Mainit ang ulo niya kasi alam niyang talo na siya. Nagsisimula pa lang ang laban. Teka lang, ano ba nangyayari? Alam mo, tigilan mo na nga yung bait-baitan, maang-maangan School of Acting mo. Hindi ka effective. Ano? Ano? Anuhin mo yung mukha mo. Ano bang ginawa ko sa'yo? Bait-baitan. Ano ka? Nagsasantu-santuhan o nagtatanga-tangahan? Tigilan mo si Laida. O ayan Laida, nagalit na ang manager mo. Magkano bang cut mo kay Jervy? Hindi ako manager at wala akong cut. Kaibigan ako at hindi mo alam ang feelings nun kasi wala kang kaibigan. Dahil ayoko makipagkaibigan. Tara na, Jervy. O ano, uurong na kayo? Hindi ako umuurong. Hoy Laida, kahit kumuha ka pa ng 10 padrino, itong tandaan mo, hindi mapapasayo si Jason. Kahit gayumahin mo si Jason, hindi siya babagsak sa'yo. Sinisiguro ko yan. Jervy, halika na. May exam pa tayo mamaya. Doon na lang tayo sa classroom mag-review. Mabuti pa nga. Sus, review, magkokopyahan lang naman kayo. Oh, ano kung magkopyahan kami? Palibasa, ikaw, wala kang makokopyahan kasi hate ka ng world. Hindi ko kailangan mangopya at hindi ko kailangan mag-review. Kasi matalino ako. Unlike you. Sinasabi mo bang bobo kami? Matalino kami. Kaya nga lumalayo kami sa'yo eh. Oh, may get together na naman tayo? Hi, Jace! Halika na, Jervy. Sandali, hindi ko iiwan sa impyerno ang kaibigan ko. Jason, tara na sa classroom. Excuse me, may usapan kami ni Jason. Magre-review kaming dalawa. Sinungaling ka talaga. Kakasabi mo lang na hindi mo kailangang mag-review tapos ngayon, magre-review kayo? Liar! Jaso, inaaway na naman ako ni Jervy. Tapos pinagtutulungan nila ako ni Laida. Totoo ba yon? Hindi Kahit kailan hindi ako nakipag-away. Sinabi mo pa nga bobo ako eh. Wala akong sinasabing ganyan. Laida, wag ganun. Masama ang salitang bobo. Walang bobo sa mundo. Laida, sandali. Tandaan mo yung ginawa mo, Marie. Ayan pinagbabantaan niya ako. Jervy, ano ka ba? Anong ba ako? Naniniwala ka sa sinungaling na yan? Uuwi na ako. Hindi na lang ako papasok. Bakit? May exam tayo. Hayaan mo na ako bumagsak. Yan naman ang gusto nilang lahat eh. Tahan na. Jervy, mag-usap tayo mamaya ha. Talaga? Doon ako matutulog sa inyo. Bahala ka. Diyan ka na kung ayaw mong sumama. Papa Dudut, medyo na-disappoint ako sa best friend ko kasi hindi man lang niya na ipagtanggol si Laida kay Marie. Pero saka na kami magtutuos ni Jason, uunahin ko muna ang source of all the problems, si Marie. Alam mo ba, Papa Dudut, nung araw ng paghaharap namin kahit pa ang dami ko ng pangit na pinagsasabi kay Marie, hindi man lang tinablan. Mas tinablan pa ako ng inis kasi wale yung effort ko na buwisitin siya. Sa nakita ko kay Marie ng araw na yon ay parang may binubuong grand plan ng bruha. Uunahin ko siya. Hindi siya magwawagi kaya gumawa ako ng SSD o ang sobrang seryosong secret date para kina Laida at kay Jason. At sisiguraduhin kong wala sa eksena si Marie at hindi na niya masisira ang plano ko gaya noong una. Magde-date sila ng totoong date at effective pa naman siguro yung plano ko kung magkahiwalay ko silang yayayain. Kasi normal naman sa amin yon. Pero this time ay hindi na sa isang restaurant. Wala na po kasi akong budget. Nilamon na ni Marie last time. Ang plano ko ay super secret talaga pero imbes na kitain ko sila ay susunduin ko sila isa-isa at tapos ay ihahatid ko sila sa tagpuan sa isang park. Susunduin ko muna si Jason tapos aalis ako sandali tapos si Laida naman ang susunduin ko. At pag magkasama na sila ay aalis na ako ng lumuluha. Kasi sa wakas,
effective ang plano ko. Wala lang po, ina-anticipate ko lang po yun. Hanggang sa dumating na ang tinakda kong araw. Saan ba tayo pupunta? Sa park. Anong meron doon? Wala, kwentuhan lang. Pwede naman tayo magkwentuhan doon sa inyo eh. Nako, nandun si Daddy. Sisingit na naman yun. Tapos ilang sandali lang, nagiinuman na kayo. Gusto lang naman makipagkwentuhan ni Daddy Bart. Araw-araw naman kami nagkikwentuhan ha. Pero ayaw mo kasing uminom habang nakikipagkwentuhan. Kasi masamang uminom. Ikaw naman? Tuwing weekend lang naman umiinom ang daddy mo. Hayaan mo na. Hindi naman siya sumasobra sa inom. Yun na nga eh. Isang shot pa lang parang lasing na. Kahit tanggap niya ng Becky ako, ayun, tutuksoin pa din ako sa mga babae. Sinabi nga niya sa akin yan. Tawa ka pa. Ayan, dito na tayo maupo. So ano nga pag-uusapan natin? Dediretsuhin na kita kung bakit kita niyaya dito. Una muna, gusto kong sabihin na hindi ko nagustuhan yung nangyari nung isang araw. Hindi mo pinakinggan si Laida at mas naniwala ka kay Marie. Hindi naman sa ganon. Oh, bakit mas sumama ka kay Marie? Para hindi na siya sumunod sa inyo. Kasi kung sasama ako sa inyo, siguradong susunod siya at mag-aaway na naman kayo. At malamang awayin din niya si Laida. Aware ka naman na obsessed siya sa'yo. Alam mo, kahit ganon si Marie, hindi ko naman siya gusto eh. At sinabi ko na sa kanya yon. Hindi ko siya pinapaasa. Wait, sinabi mo sa kanya na hindi mo siya gusto? Busted siya? Sobra naman yung busted. Inunahan ko na siya bago pa man siya magsabi ng nararamdaman niya. Sabi ko para ko na lang siyang kapatid. Boom! Huy, ano nakakatawa? Dalawang bagay. Una, sopla si Bruha. Pahiya siya sa sinasabi niyang mapapasa kanya ka. Pangalawa, ibig sabihin si Laida ang gusto mo. Tamang-tama, susunduin ko siya ngayon at magkikita kayo. Hindi. Ano? Anong hindi? Ang sabi ko, susunduin ko nga siya ngayon. Sakto yun. Makakapag-usap kayo. Ikaw na ang mag-initiate ha. Una, babae siya. Pangalawa, mahina ang loob niya pagdating sa'yo. Hindi nga. Ano bang sinasabi mo? Hindi ko din gusto si Laida. Ha? Bakit? Maganda naman siya. Mabait. May iba akong gusto. Sino? Pero bago yan, siguro panahon na para may aminin ako sa'yo. Sorry at tinago ko to. Hindi ako naging totally honest sa'yo sa mga sekreto ko. Buntis ka? Nakakainis ka naman eh. Joke lang yun. Yung pag may sasabihin, uunahan mo ng sabi ng buntis ka o kaya bakla ka? Oo. Teka, ano? Naguguluhan ako. Bakla ako. Lakas ng trip mo ah. Seryoso ako. Seryoso din ako. Ano? Totoo ba yan? Mula nung bata tayo, inilihim mo yan? Nung bata tayo hanggang bago mag-graduate ng high school, hindi ko naman nararamdaman yung nararamdaman ko. Pagka-graduate natin ng high school, parang may iba na ako nararamdaman. Naiintindihan kita. Pero alam mo, kahit noon mo pa sinabi yan, maiintindihan kita. Kaibigan kita, no? At saka, i-judge pa ba naman kita ako nga Becky din. Teka, paano mo nasabing may iba kang nararamdaman noon? Kasi akala ko nung una wala lang. Pero iba talaga nararamdaman ko eh. Kumembot ka ba? Tumili? Ano? Hindi. Nagkagusto ko sa kapwa lalaki. Ay, teka ha. Ako nga na ang tagal ng out, wala pang nagugustuhan? Ikaw na hindi pa out, may nagustuhan ka na? Oo. Ikaw. Ikaw ang gusto ko. Okay, sige. Tanggap ko na Becky ka din. Pero wag mo naman akong pagtripahan. Noon pa lang mahal na kita. Pinipigilan ko nararamdaman ko kasi ayoko masira ang friendship natin. Sana kahit inamin ko to sa'yo ngayon, kung hindi pareho ang pagtingin mo sa akin, maintindihan ko. Pero sana huwag kang magalit sa akin. Naiintindihan kita, pero pwede bang pag-isipan muna natin yan? Tapos pag-usapan na lang natin kapag naproseso na ng mga utak natin. Oo. Hello Laida. Nasaan ka na? Sige, nandito lang ako sa bench na tinatambayan natin. Sige, ingat.
Parating na si Laida. Kausapin mo siya. Anong sasabihin ko sa kanya? Yung totoo. Mapapagkatiwalaan mo si Laida. Hindi pa ata ako handa. Sige, nirerespeto ko ang desisyon mo. Aalis na muna ako. Hindi ko pa din ata kayang harapin si Laida ngayon. Saan ka pupunta? Sa bahay. O sige, pupunta ako dun mamaya. Sige. Mag-ingat ka. Ikaw din. Ay, ano ba to? Hoy, Ay, nandiyan ka na pala. ang layo ng tingin mo ah. Parang ang lalim pa ng iniisip mo. Wala to. Nakita ko kanina sa malayo may kausap ka. Si Jason ba yon? Ha? Oo, Oh, saan siya pupunta? uuwi daw muna. Maupo ka muna. Bakit mo ba ako pinapunta? Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo eh. Ako pa bang paglilihiman mo? Trusted friend mo ko, di ba? Hindi siguro dapat sa akin manggaling. Ang alin? Kalimutan mo na. Saka na yun. Ang importante, nandito ka na. Oh, ano nga pag-uusapan natin? Mahal mo ba si Jason? Sa totoo lang, dati oo. Pero matapos yun nangyari nung isang araw, parang biglang nagbago ang pakiramdam ko sa kanya. Parang nawala lahat yung pagmamahal ko. Pasensya ka na sa kanya ha. Kaya lang daw niya ginawa yon para mailayo si Marie sa atin. Kasi alam niyang hindi titigil si Marie. Pero hindi naman daw niya mahal si Marie at sinabi na niya yun sa kanya. Pero kahit na, parang mas masaya ko kung kaibigan ko na lang siya. Seryoso ka ba? Oo, alam ko naman na mabait si Jason. Kaya hindi nabawasan ang pagiging kaibigan ko sa kanya. Salamat uli. Di bale, makakatagpo ka din ng para sa'yo. Natagpuan ko na siya. Napakabait niya. Lahat ng kailangan mong hanapin sa isang lalaki nasa kanya na yata. Ipinagtatanggol pa niya ako. Wow, girl! I'm so happy for you. Ikaw malihim ka ha? Sino siya? Ikaw, Okay. Ako? Tigilan mo nga ako sa joke mo. Seryosong tanong ko. seryoso din ang sagot ko. Ano ba to? Ano bang nangyayari sa Earth? Huwag kang mag-alala. Hindi ka obligadong mahalin din ako. Pero huwag mo sanang pigilan na mahalin kita. Ano ba yan, Laida? Kinikilabutan naman ako. Hindi tayo pwede. Para na kitang kapatid. Ayoko mawala yung pakiramdam na yun. Sabi ko nga, hindi ka obligado. Basta nandyan ka lang lagi, masaya na ako. Siguro makakahanap din ako ng kagaya mo. Kagaya kong Becky? Kay Becky, kay Straight, kung anong ibigay ng tadhana. Basta mamahalin ako, magiging masaya na ako. Happy din ako for you, girl. Halika nga, pahag. OMG! Bakit? May mangkukulam ako nakita. Mangkukulam? Si Marie? Ano bang meron yan? Paano niya nalalaman kung nasan tayo? Siguradong makikipag-away na naman yan. Mabuti pa, mauna ka na. Magkita na lang tayo mamaya. Sure ka? Oo, baka sabihin na naman itong babaitang to, pinagtutulungan natin siya. O sige, pag-ingat ka. Mag-ingat siya. Si Laida ba yun? Tanungan ba ako? Ito naman ang init agad ng ulo. Sino ba naman ang hindi mag-iinit ang ulo sa'yo? Baka pwedeng ceasefire muna tayo. We, Oo nga. Baka kahit sandali pwedeng maging peaceful tayo. Gusto ko lang ng kausap. bakit ako ang kakausapin mo? Alam mo namang visit ako sa'yo. Maghanap ka ng ibang kausap. Ikaw na din ang nagsabi, di ba? Wala akong kaibigan dito. Lahat sila hate ako. So sinong kakausapin ko? Kasalanan mo yan eh. Naamin ko naman eh. Kaya lang naman ako nagtatapang-tapangan kasi ayokong mabuli gaya dun sa pinanggalingan kong school bago ako lumipat dito. Ayaw mong mabuli, kaya ikaw ang nambubuli. Sorry na nga, inaamin ko na mali. Teka nga, kinuha ka ba ng alien tapos ginawa kang mabait? Ito naman talaga oh. Nagtatago lang ako sa tapang-tapangan ko. Anong dahilan sa climate change? Para kang iceberg na natunaw dyan. Teka, dahil binasted ka ni Jason ano? Ang sakit naman ng binasted. Baka naman pwedeng… Sige na, binasted na kung binasted. Alam mo girl, gets naman kita eh. Pero ang pangit lang nung ikaw pa ang humaharot sa boylet at more pa yung nakikipag-away ka. Bad yun.
Nagsusorry na nga eh. Sa inyo lang naman ni Lyda ako may malaking mali. Yung iba naman, iniirapan ko lang so siguro hindi naman ganun kalaki ang kasalanan ko sa kanila. O siya, nakikita ko naman na sincere ka kaya forgiven and forgotten na ang kasalanan mo. Salamat. Sandali girl, close agad? Bakit may payakap ka pang nalalaman? Ganun naman ang friends, diba? Girl, pinatawad pa lang kita. Wala ka pang one step up to the friendship ladder. Sige, gagawin ko kung anong kailangan. Maging kaibigan niyo lang ako ni Lyda. O porke binasted ka ni Jason, ayaw mo na siyang maging friend? Kasi package deal kami. Kung hindi mo siya friend, hindi mo ako friend. Sige, hihingi na din ako ng tawad kay Jason kahit binasted niya ako. Good! O ayan, naka 2 steps up ka na to the friendship ladder. Salamat. Oh, umayos ka na. Baka sabihin inaway na naman kita at ako na ang ituring nilang mean girl. May mga tao, kunwari tumatawa tayo. Tawa! Papadudot gulong-gulo ako bakit nagkaganon. Bakit iba ang ending na nasa isip ko sa ending na nangyari? Pero kahit po ganon ay walang friendship na nag-end. Okay pa kami ni Jason at okay pa din kami ni Lyda. Oo, Papadudot. Hindi po nagkatuluyan sina Jason at Lyda. Kung kami naman po ni Lyda ang tatanungin, hindi rin po naging kami. Naiintindihan niya naman ang sitwasyon ko at kung gaano ko siya tinuturing na sobrang trusted friend na nag-elevate na sa pagiging sister best friend. May boyfriend na po siya ngayon at happy na sila. FYI po Papadudut, may kinalaman din po ako sa tinatamasang happiness ni Lyda sa ngayon at ako naman ay sure na aalagaan at mamahalin siya ni Luther. Hindi din po naging kami ni Jason at hindi din naman siya bitter. Kasi nagpasalamat pa siya sa akin kasi dahil daw sa akin ay nagkalakas siya ng loob para mag-out. Nakalabas na siya sa kloseta, Papadudut, na sa feeling ko, ibang closet ang pinagtaguan niya kasi hindi kami nagkita doon noon. Ngayon po, Papadudut ay parang brother ko na si Jason ay sister ko pala siya. Para naman sa kontrabida ng bayan na si Marie ay okay na po kami. Naawa po ako sa kanya nung magkausap kami at umiiyak siya. Naiintindihan ko naman siya. Kaya syempre kinaibigan ko na rin siya para peaceful ang buhay. Masarap kasing walang kaaway. Sobrang peaceful ng buhay namin ay may sasabihin po ako sa inyo, Papadudut. Kami na po ni Marie. Hindi ko din po alam kung papaano ipapaliwanag pero ganon talaga. Hindi po laro ang nararamdaman ko ha. Mahal ko po talaga si Marie at mahal niya din ako. Kahit alam niya na isa akong Becky. Happy naman sina Jason at Lyda sa amin ni Marie kaya mas lumaki ang grupo namin as family. Salamat po Papadudut sa pagbasa ng aking dramatic story pero masayang kwento pa rin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jervy. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1